Yo, what's up, what's up, what's up, what's up mga kadiskarte. So yan mga kadiskarte, usapang gold na naman tayo ngayon. Sana magkapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo lahat. At syempre, mag-ingat po tayo lahat sa lahat ng scammer dahil napakarami pong mga scammer ngayong taon na to. Bagsak presyo po ngayon ng ginto. Pero hindi po ibig sabihin yan na patuloy ng bagsak niyan. Syempre, kung merong pababa, meron ding pataas. So yan mga kadiskate. So yan, pero nagbenta sa atin ng bullion coin. Mamma mia, napakaganda. So yan, 22 karat. Bale ito, tagal na raw regalo sa kanya ng kanyang kinakasama noon pa. Hanggang sa nagkahiwalay sila. So ayan mga kadiskarte, ipapakita ko po sa inyo ang Titanic Bullion Coin na napakaganda. So ayan mga kadiskarte, 24 karat, ingat na ingat, perfect, super Titanic collection coin. Makikita po natin, napakaganda. So ipapakita ko sa inyo mamaya ang zoom video nito habang ibibideo natin directly. So yan mga kadiskarte, 22 karat, napakaganda. Kaya nung nakita ko, gusto ko kagad bilhin. So yan, chinek ko siya, ayos lahat. So ngayon mga kadiskarte, ang titimbang natin siya. Mga kadiskarte, ito po ay 23.84 grams. Napakabigat, no? So yan, makikita po natin, napakaganda. Mamiya. Diba? Saan ka makakita niya, no? Napakaganda. Mga edge niya, napakalupit. So, papakita ko sa inyo siya sa ating zoomer. So, meron tayong zoomer dito. Papakita kung gaano siya kaganda, ha? Let's go. So, yan mga kadiskarte, kung makikita natin, napakakinis. Mamma mia. So yan. So napakakinis na memory of Titanic. Mamma mia. Collection coin. Napakaganda guys. Wala akong masasabi dito sa coin na to. Napakakinis. Tingnan natin details ng barko niya. Okay, kitang-kitang design, no? Kita nyo guys, napakaganda ng design. Clear na clear. Walang gas-gas. Mamma mia, ang ganda ng pagkagawa ng coin na to. Saka na-preserve siya ng maayos. Yan, no? Yan mga kadiskarte, yung sided. So, check natin sided part niya. So, ito yung mga side part niya. Makikita po natin, pulidong pulido. Napakaganda mga kadiskarte. So, yan mga kadiskarte, napakaganda ng coin na to at napakaganda ng collection na ito. Sarami ko nabiling coin, ito ang pinakapulido sa lahat na naitinda sa akin. So, ito po si madam ay nangangailangan ng pera. So ngayon, pinenta sa akin ng per grams. So binili ko sa kanya per grams to. Cash. 22 grams. So yan guys. May collection na ako. Napasaya ko na yung tao. May collection pa ako guys. Mga kadiskarte. So ngayon mga kadiskarte, meron nga pala ako ibibigay na kaalaman sa inyo tungkol dito sa 24 karat bullion coins at bar golds. So dito po tayo sa Italia, sa rules po ng Italia. Ang bullion coins po bar golds ay binibili ng per gram sa mga kompro oro. Pero ito po ay may mga dapat kasamang certificate. Kung wala po kayong certificate, babawasan pa nila presyo.
At syempre, meron po itong binabayarang tax kapag tininda po natin to. Maliban po sa presyo niya ay meron po itong binabayarang tax. Meron po kayo babayaran sa kanilang tax. Hindi ko lang alam, depende sa comprador, pero malaki rin po ang kinukuha nilang tax dito. So, ang pinaka-importante po dito sa pagbenta ng mga ganito ay meron kayo certificate. At kumanda po tayo sa mga taxes na ibibigay. Basta 21, 22, 24 karat, meron po yan tax, no? So, yan mga kadiskarte. At kung eto naman pong bullion coin, dahil ito ay papagawa nyo ng mga jewelries, katulad neto, 24 karat po to. Dito po sa Italia, kapag ito pong bullion coin na 22 karat, ay ginawa yung kwintas, alahas, singsing, o naman, 22 karat pa rin siya. Ang diskarte. Pero, bibilin po ito sa Italia ng 18 karat lang. Yun po ang regulation ng lahat ng kompra oro. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang sinusunod po nila. Kamaniwala kayo sa hindi, try to ask them, and para malaman po natin ang pinakatotoo. Dahil syempre, sabihin ng iba ay haka-haka ko lang ito. Katulad po, kasi yung iba gustong gawing mga bracelet, gustong gawing mga singsing, 22 karat para hindi na magbayad ng tax, hindi na kailangan ng certificate. Pero asahan po natin na kapag tininda po natin ito dito ay 18 karat na lang po ang halaga niya. Okay? So yan mga kadiskarte, totoo po yan, hindi po to haka-hakang kwento. Sinusunod po yan ng lahat ng kompro oro dito sa Italia. So, kapag gusto nyo mas mataas ang presyo, pumunta lang po kayo sa Dynamic Pawn Stars Milan. Bibili po namin yan kung anong karat ang gold nyo. So yan mga kadiskarte, nag-iisa lang po yan dito sa Italia. Bibili po namin ng mga gold. Hindi dahil may negosyo ako dito. Dahil po ito ay dapat na para sa inyo. Hindi po kami, kapag 22 karat po namin yan bibilin. 21. So yan mga kadiskarte, tandaan po natin, kapag ang 21 karat to 24 karat ay naging alahas, kahit anong klase pang alahas yan, basta hindi siya coin na ititinda nyo at hindi siya bar gold, ito po ay bibilin lang dito sa Italia ng 18 karat. Totoo po yan. Masakit man pong isipin, maraming naloko, maraming nagtinda, napilita magtinda dahil kailangan ng pera. Pero yun po ay totoo. Magtataka lang tayo, siyempre sasabihin natin, bakit, siyempre lulusawin mo lang naman to, gagawin mong bar gold, o kaya kuhan, di 24 karat pa rin, bakit yung 18 karat bibilin? Yun po ang regulation nila. Wala po tayong magagawa dun. Halos lahat po ng kompro oro, ganun po ang ginagawa. Kaya, be wise sa pagtitinda, at tingnan po natin kung saan natin ititinda ang ating mga golds. At syempre, mag-ingat po tayo dahil napakaraming krimen na nangyayari dito sa buong mundo. Hindi lang po sa Italia, buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kaya, mag-ingat po tayo lahat. Basta ako, masaya ako at nakuha ko to. So yan mga diskarte, God bless po sa ating lahat at sana may natutunan kayo sa video to. God bless.